So mga par, isang hindi magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil ang ating pambato na si Michael Dasmariñas natalo sa kakatapos lang nito na laban kontra kay Ryosuke Okamoto via round 2 knockout. Grabe, plakda talaga mga idol. Anong nangyari sa ating kababayan na si Hot and Spicy Dasmariñas? Unang round mga idol, maganda naman ang pinakita na galawan ni Dasmariñas sa laban. May parang tuturuan lang nito ng leksyon ng batang Hapon sa bakbakan, kaya nagkaroon nito ng kumpiyansa sa kanyang sarili at pasukin na pasukin talaga ang depensa ni Okamoto. Pero nagulantang ang Pinoy mga idol, nabasa kaagad ng Hapon na pasok ng pasok si Dasma, kaya nang inulit ng Pinoy mga idol ang kanyang ginawa, inabangan niya kaagad ito ng malakas na kanan. Sakto talaga sa pangan ni Hot and Spicy. Taob talaga ang Pinoy. Nawala biglang ulirat ito mga idol, kaya diretso talaga tinigil ng referee ang bakbakan, kaya lumagapak na po mga idol ang record ni Dasmariñas sa 36 wins, 25 KO at 4 na ang kanyang talo sa kanyang record. Samantala sa parehong event naman po mga idol, sa bakbakan sa pagitan ng ating pambato na si Gio Santissima kalaban ng Japanese prospect na si Iago, matagumpay po mga idol nakuha ng Hapon ang panalo via decision. Pumabor sa kanya ang 3 hurado sa laban, pero maraming mga Pinoy boxing fans mga idol na malaki ang tiwala na dapat si Santissima ang panalo sa laban, hindi ang Hapon. Sa naging tema kasi ng bakbakan nila mga idol, ang Hapon ang mas agresibo sa laban, pero ang pagiging agresibo nito mga boss, bilang lamang ang mga suntok nito na patama sa Pinoy. Kumbaga karamihan sa kanyang patama paltos. Pero kapag si Santissima naman ang umatake mga idol, mas marami ito kung makatama sa Hapon. At hindi lang basta suntok ang dumapli sa mukha ni Iago. Talagang mga big shot ang kanyang kinain. Napapatango talaga ang ulo ng Hapon kapag ang Pinoy na ang makatama. Kaya masasabi talaga natin mga boss na lamang talaga si Santissima sa bakbakan na yon. Pero gayon naman mga idol, sabi pa nga ni Casimero, kung gusto mo daw manalo sa isang laban na walang question pagdating sa mga judges, talagang pabagsakin mo daw ang kalaban mo, in-knockout mo lalo kapag ikaw ang dayo. Sa kabilang banda naman mga idol, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao nagbigay naman ng mensahe sa ating pambato na lalaban bukas na si Melvin Jerusalem kalaban si Yudai Shigeoka. Ano yan ni Pacman? Galingan daw ng Pinoy champion sa kanyang laban at pilitin daw nito ibalik ang WBC title sa Pilipinas. Well, isang pampalakas talaga mga idol ang mensahe ni Pacman para sa isa sa mga kampiyon natin. Lalo pa kailangan talaga natin bumawi sa bansang Japan. Sunod-sunod kasi ang talo natin sa mga Hapon. Kaya sana mga idol maging matagumpay si Jerusalem sa laban nito bukas. Ulitin nito ang kanyang ginawa sa naging unang laban nito kontra kay Shigeoka na tinalo niya ito via split decision. Good luck to Melvin Jerusalem, WBC World Champion on March 30, 2025 at Aichi Sky Expo, Japan. Good luck to your fight. Bring the championship belt and honor for our country.